Okay, magandang maga po sa ating lahat. Salamat po sa magandang awit ng choir. At mayroong tanong na natapos baga ng maganda. At salamat po na hindi pa naman tayo tapos. Buhay pa tayo. At I hope tayo po'y magsisikap na tayo po'y magtapos na sabi nga po ng awit ay finish well. So magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kayo ba'y masaya ngayong umaga nasa church pa kayo? Okay, amen. Yun pong iba ay kung saan-saan nanduroon. At hindi na nakakarating sa church dahil wala na. Ngayong buhay ay mahina na. Pero salamat po na tayo po'y hanggang ngayon ay nandirito at binibiyayaan ng Panginoon ang ating lakas. At salamat po sa ating mga bisita. Meron ho ba tayo mga first time or second time or visitors? Yun, okay. Salamat po sa inyo. Welcome po dito sa Good Shepherd. So dyan sa ating kaliwa, meron ba dito? Bisita natin, ayun, mayroong isang nagtaas ng kamay. Welcome dito sa Good Shepherd. Okay. At kami ay nagagalak na kayo ay kasama ngayong umaga dito sa church. Hindi kung sinong kandidato ang ating itinataas, maliban sa isang kandidato at yung kanyang aral, ang ating Panginoong Diyos. Yan lang po ang ating itinataas dito, hindi po ang worker, hindi po ang pastor ng simbahang ito, kundi ang ating Panginoon. So, salamat po sa Diyos na tayo po ay nasa sa panibagong buwan na naman, buwan na po ngayon ng Mayo. Tunay na at rest na po tayo ngayon na hindi totoo nating napapansin na tayo malayo na ang natakbo. Nung unang tayo ay pumasok ng bagong buwan ng January, sabi ko 11 months na lang at Pasko na uli. Ngayon lalo nang napakalapit. Talagang tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga, katulad po ng ating ginagawa, tayo po ay muli pong mag-aaral ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. At ito po yung higit na ating binibigyan ng pansin upang tayo po ay makaunawa at mapaalalahanan ng tungkol sa ating buhay. At ngayon nga po ay meron tayong bagong tema. Na ang tema po natin ngayon ay tungkol sa eschatology. Na ang ibig sabihin po niyan ay tungkol sa huling panahon. Eschatos, ang ibig sabihin ay huling panahon, at yan po ay, ang bahaging yan ay nasasaklawan po ng napakaraming mga bagay-bagay. Yung mangyayari sa ating daigdig, yung mga magiging karanasan ng mundong ito na kung ano-ano. Yan po ay bahagi ng eschatology ng huling panahon at maging ng plano ng Diyos sa daigdig na ito sa ating buhay at sa atin pong mga hinaharap pang mga bahagi. Yan po yung ating focus ngayong buwang ito at hoping na tayo po ay mapagpapala ng atin pong mga pag-aaral. Marami po tayong mga papaksaing paksa dito upang maipaunawa po natin ayon sa biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa atin na maipaunawa ang mga bahaging iyon. At ngayong pong umaga, tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. At ito po ay sa aklat ng Mateo,
Ang babasahin po nating talata ngayon, sisimulan po natin sa talatang 42 hanggang 51 ng Matthew 24. Matthew chapter 24, verses 42 to 51. Kaya yan po yung ating talatang babasahin. At sa pagbasa po nito, ay tayo po'y muling tumayo bilang paggalang po natin, pagpupugay sa Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Naalala ko po yung nakaraang yung recognition at saka yung graduation ay sa pag-awit natin ng panatang ng awit ng pambansa, mga pledge of loyalty, tumatayo po tayong lahat, ay higit sa lahat ay sa Diyos. Kung tayo nagpaparangal sa mga bahaging pangtao, ay lalo higit po sa ating Panginoon. Babasahin ko po at inyo pong sundan from verses 42 to verse number 51. Ito yung atin pong Panginoong Jesus ang nagsasalita dito. Ang sabi po ng talata, "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapuat ito'y talastas ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kaniyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kaniyang Panginoon ng kaniyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kaniya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapuat, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kaniyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kaniyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin." Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po ay nandirito sa inyo pong banal na harapan. Nagpapasalamat po sapagkat muli mo kami binigyan ng pagkakataong makadako sa inyong bahay-sambahan upang kami nga po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan at mag-aral po ng iyong banal na salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, kami po ay inyong papatnubayan sa pag-aaral na ito. At tutulungan mo po, Panginoon, ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita. Sapagkat tunay po, Panginoon, sa inyo lang po ako umaasa ng karunungan. At Ama, ito'y dalangin po namin na may pagpapasalamat sa iyo. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. At salamat nga po sa Panginoon na tayo po ay nandirito. At salamat din po sa Kanyang banal na salita na atin pong binasa, na ito nga po ay pangungusap ng ating Panginoon. At nakita po natin ang tinutungo, pinupuntos ng kaniyang
salita ay tungkol po sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya't ngayong pong umaga, ang atin pong pag-aaral ay sa paksang ang pagbabalik ng Panginoon. So yan po yung ating pag-aaralan tungkol po sa pagbabalik ng Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, hindi po lahat ng mga tao ay naniniwala na mayroon pong second coming. Kaya nga po naririyan, pati po yung pagkilalang mayroon Diyos, may mga tao pong hindi naniniwala. Yun pong sinasabing ateista. Ang ibig sabihin ay hindi yan naniniwala sa Diyos. Ako po'y nakakapanood diyan sa YouTube nung nakikipagdebate doon sa isang preacher na halos everyday ay nasa daan at nagpapatunay tungkol sa Diyos. Pero palagi naman pong mayroong sumasalangsang, walang Diyos. But we praise the Lord, tayo po ay hindi ateista. At tayo po ay mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos at naniniwala tayo sa Kanyang mga aral ng banal na kasulatan. At isa nga po sa Kanyang aral ay tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. So kaya nga po ngayong umaga, ay yan po yung ating pag-uusapan, ang pagbabalik ng Panginoon. Kayo ba'y naniniwalang ang Panginoon ay babalik? Amen po. So ito pong aking unang mga bahagi ay ito po yung aking itinuturo sa Bible School upang maibahagi sa atin ang ilang mga talataan ng tungkol po sa ating Panginoong Hesus sa Kanyang pagbabalik. Una po ay ang mga katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon. Mula po sa banal na kasulatan ay ito po yung ating unang nais ibahagi sa atin. Ito pong katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon, ito po'y pinatutuhanan sa iba't ibang kaparaanan. Pinatutuhanan po ito ng mga propeta. Yan po, ang mga propeta po ay nagpatutuo tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Zechariah chapter 14 verses 3 to 5. Yan po yung nagsasabi ng tungkol diyan. Jude verse 14. Isaiah chapter 11 verses 1 to 9. Hindi na po natin mababasa ang maraming mga talatang yan. Binibigay ko na lang po sa inyo ang mga references na mga talatang ito para inyo pong malaman na sa Bible po ay sinasabi po maging ng mga propeta na ang Panginoong Hesus ay sinasabing babalik. Pangalawa po, pinatutuhanan po ito ni Juan Bautista. Doon po sa Luke chapter 3 verses 4 and 5. Kung inyong babasahin from verses 3 to 6, ay sinasabi po yan ni Juan Bautista na ang Panginoong Hesus ay darating. Na sabi niya ang kanyang hindi siya karapat dapat magkalas ng panyapak ng sapatos. Yan po ay si Juan Bautista. Yan po ay halos kamag-anakin po niya sa laman. Una po ng ilang buwan, 6 na buwan yata yun, ay nagpapatunay po tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong mismo ay may sabi. Inyong natatandaan ang John 14 verses 2 to 3. Sabi niya sa mga alagad, ako ay babalik at ipagtatayo ko kayo aking kukunin at kung saan ako naroroon, kayo naman ay doroon. Yan po yung ating Panginoong Hesus ang may sabi. Yan din po ay pinatututuhanan ng mga alagad. Yung 12 disciples ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 1 verse 11, naroroon po nung sila ay nandoon sa Galilea at ang mga alagad po ay aakyat na ang Panginoon. Ang sabi ng talatang ito, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya
sa langit. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Siya po ay muling paririto tulad ng kanyang pagpunta sa langit. At meron pa po mga talata dito, maging sa Apokalipsis, chapter 1, verses 1 and 2, ay binabanggit po ang mga katagang yan na ang Panginoon ay babalik. Okay? And then, maging ng mga apostol. Ang mga apostol po ay bumanggit din po sa ating Panginoong Hesus at maging sa kanyang pagparito at pagbabalik. Si Matthew, dito nga po sa kapitulong ito, chapter 24, verse 37, verse 42, verse 44. Okay? Naririyan po yung pahayag ng Panginoon ay babalik. Okay? Hindi na po natin babasahin isa-isa ang mga talata. Napakarami po ng talatang yan. Mark chapter 13 verse 26. Si Mateo, si Marcos ay nagpapatunay dito. Si Lucas sa chapter 21 verse 27. Naririyan po at nagpapatunay din po si Juan sa 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Si Santiago sa chapter 5 verse 7 ay nagpapatunay din po diyan. Si Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 1 talatang 7 at 13 at maging si Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to verse 18 ay nagsasabi rin po ng tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. So mga kapatid, kayo na lang po ang bumasa ng mga talatang yan, pero yan po mga talatang yan ay nagsasabing ang ating Panginoong Hesus ay babalik. Katulad po diyan, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid tungkol sa nangatutulog sapagkat upang kayo'y huwag malumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ituloy na nating basahin. Okay? Verse 14. Okay, sapagkat kung kayo'y nagsisampalatayang sa Jesus ay namatay at nabuhay na maguli ay gundi naman ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Tuloy, sapagkat ito'y sinasabi namin na tayong sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayong lahat. At sa verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So yan po yung katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon. Pinatututuhanan po ng mga talatang atin pong binasa. At ang sabi po ng ibang bahagi ng kasulatan, ang Diyos po ay hindi sinungaling. Ang kanyang banal na kasulatan ay totoo. Yung kanyang mga itinuturo ay mga katotohanan. Kaya po, mga kapatid, isang araw ang Panginoon ay babalik. Ano po? At salamat po sa Panginoon sa katotohanan niya. So, isang araw, naririyan ang Panginoon. Kailan siya babalik? Okay, so, ay hindi natin alaman, pero siya po ay babalik. So, yan po. I hope inyo po nakuha ang mga talata. Nag-jot down ho ba kayo? So, sa mga bisita po natin, sa mga kaibigan nating nandito, ang banal na kasulatan, napakarami. Actually, ang dami pang mga talata, mga propesya, maging ang book of Isaiah,
ay nanduroon ang Joel, naroon ang mga prophecies about the Lord Jesus Christ's second coming. So, ngayon, pangalawang bahagi na nais ko pong banggitin sa atin ay ang kalagayan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Paano siya babalik, mga minamahal? Okay? Pagkain niyo pong binasa yung aklat na aking itinuturo, marami puro mga ideas na mga tao na ganun siguro, pero nais ko pong ating puntahan ang sinasabi po ng banal na kasulatan na ang way ng pagbabalik ng ating Panginoon ay ito po ay personal sa kaniyang katawan. Hindi siya babalik dito na isang espiritu, kundi personal, makikita siya ng mga mata ng mga tao sa kanya pong pagbabalik. Katulad po ng ating binasa, doon po sa Acts 1:11, ang sabi po ng ating talata, at ito na may magandang ating mabasa sapagkat alam kong hindi natin nabigyan ng pansin. Ang sabi po ng talatang ito, Acts 1:11, sabi rito ng talata, na nagsasabi, naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin, inyong pansinin yun, gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kung paano umalis ang Panginoon sa lupang ito sa kanyang physical na katawan, ang sabi po'y ganon din siya babalik. Okay? So, hindi po isang espiritu. Siya po ay babalik sa kanyang physical na pangangatawan. So, yan po ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. At yan po ay ating pinaniniwalaan. Yan po yung ating tinatanggap. Babalik siya ng physical. Okay? At yan po ay malinaw na ipinakikita po rito. Pangalawa po, ay siya po ay babalik sa sinasabi nating nasa dalawang bahagdan. 2 stages. 2 stages, dalawang bahagdan. So siguro po sa mga nakapag-aral na, alam na po natin ang mga bahagdang ito. Ang una po, na bahagdan, 2 stages, first stage, second stage. Ang una po, na atin na pong nabasa kanina, ay diyan po sa alapaap. Diyan muna po ang ating Panginoon. Hindi po right away ang Panginoon ay bababa sa lupa. Diyan muna po siya sa alapaap. Okay? Sa outer space, hindi natin alaman kung saang area diyan, but in that area sa outer space. At yan nga po ay atin ang nabasa doon po sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. Ibalik natin po roon para makita po ninyo. Okay? Diyan po sa talatang yan. 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. Yan po ay sa outer space. Okay? At diyan po mangyayari yung tinatawag na rapture. Okay, tingnan po ninyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may sigaw, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. And then 17. At kung magkagayon tayo ng nabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Nakita ho ba niyo riyan ang talata? Sabi rito,
aagawin at sabi rito, ay aagawin kasama nila sa mga hangin upang sa alapap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Yan po, yun yung tinatawag na rapture, pagdagit. Ano kayang araw yung mangyayari? So sabi ng iba, nung ang Panginoon umakyat sa langit, ay anong araw yon? Linggo? Sabi ng iba. Ang resurrection ay araw ng linggo. Okay? Pero kung anong araw yon, hindi natin na-check kung anong araw, but yun po yung sabi. Nandidiyan siya sa outer space. At yung mga nasa libingang mga mananampalataya, at yung mga buhay na mananampalataya, in a twinkling of an eye, sabi po roon, sa 1 Corinthians 15, biglang babaguhin yung lupang katawan. No? So of course, yung nasa langit na, ay meron po silang katawang panglangit, yun pong nasa lupa, no? Ay meron po silang katawang dapat na baguhin. So yung nasa libingan, mabubuhay, mga Kristiyano, at yung mga buhay na Kristiyano, babaguhin, sila po'y aakyat sa langit, diyan sa outer space. Walang eroplanong sasakyan, no? Ba't tayo po'y aakyat doon? Ayon sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Excited ho ba kayo? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Okay? Yan po ang first part. Tayo po'y kukunin po ng ating Panginoong Diyos. At yan po naman ang binanggit din kanina ng ating binasang talata. Ang ikalawang bahagi po, siya po ay bababa sa lupa. From that area, outer space, sa alapaap, siya po ay bababa dito sa lupa. At yan po ay doon po sa area ng Jerusalem, doon sa kaniyang lugar na binabanggit dito. At 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 9, Colossians chapter 3 verse 4, yan po yung mga talatang atin pong kinuha sa banal na kasulatan. Ito po ang sabi, at kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay bababa at ito po yung tinatawag na revelation, second stage. At dito po ay siya ay pasimulang makikipag-usap sa bansang Israel bilang hari. Do sa ating binasang talata, hindi na po siya yung Jesus na mapagpakumbaba. Siya po ay babalik bilang isang hari, makapangyarihan sa lahat. Nasa kanya ang lahat ng buong otoridad sa pagkakataong iyon. Yan po yung sinasabi po ng talata. At alam po natin na yan po ay napakadakilang araw. Isang araw. Ilang years doon sa outer space, sa mga pag-aaral po na ginawa po natin ay 7 years. Bababa rito, pagkatapos ng 7 years, pero yung outer space, 7 years kang naroon. Ano po? Habang dito sa lupa ay napakagulo ng panahon. Bababa dito, at yan po ay sa ibang pag-aaral natin pag-uusapan sapagkat mahaba pong aralin yan. Siguro mapapag-usapan natin yan sa ibang mga pagkakataon. 7 years po doon, na marahil doon ay ginaganap po yung judgment sa mga mananampalataya tungkol sa kanilang mga naging buhay dito sa ibabaw ng lupa.
While dito sa ilalim naman ng lupa, dito sa lupa, ay napakagulo sapagkat naririyan po yung Antichrist na nagpapahirap ng buong mundo sa pagkakataong yan. So yan po yung ating Panginoong Hesus. So personal at bodily revelation at sa madaling salita, yan ang ating hinahantay. At makikita nga po natin siya ng mukhaan visible. Hebrews chapter 9 verse 28. Matthew chapter 24 verse 26 and 27. Okay, yan po, visibly makikita natin siya. Okay? Bababa doon sa Jerusalem, doon sa area doon sa isang valley doon. Binabasa ko nga po yung Bible, sa pagbaba niya, mabibiyak yung bundok na yon, no? Magkakaroon ng napakalakas na lindol. Okay? At doon siya bababa. Pero ang bundok mabibiyak, ganong kalakas na lindol yun? Na, anong intensity nun? Ayan po ay gawa ng Diyos. Kung kanya na ibibitin ang mundong ito sa wala, ay gano'n din kaya niya itong hatiin sa kanyang kapangyarihan. So, visibly makikita po natin siya ng mukhaan. Okay? Yan po ang sinasabi sa Hebrews 9:28. Tingnan po natin dito. Hebreo 9:28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng nagsisipaghintay sa Kanya. So makikita po siya ng mukhaan. At gayon din po sa Revelation chapter 1 verse 7, napili na lang tayo ng mga talata. Ang sabi po rito, narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay nagsipanaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Makikita po siya ng mukhaan. No? Ngayon tayo nasa Pilipinas, doon sa Jerusalem, kita ba kaya natin yun? Layo ngayon, kung doon siya bababa. Iniisip ko ito, paano natin siya makikita? Gagamit kaya siya nitong modernong technology, itong mga television ito? Aywan ko, hindi ko alam. Ba't yun ang sabi? Doon siya bababa eh. No? O kung bago siya bumaba ay makikita riyan ang isang napakaliwanag na tanawin sa langit sa panahong yan. I do not know. Wala pong maliwanag na pagpapahayag ang Bible diyan. But makikita po siya ng mukhaan. So wala tayong panahon para mapag-usapan po yung lahat ng iyon. At siya po naman, kaya rin po makikita, of course, siya po ay maghahari ng 1,000 taon at pangungunahan niya ang buong daigdig. Kung iyon ang ibig sabihin ng talata, dahil marahil gagala siya sa buong daigdig, pangungunahan niya ang mundo, baka doon natin siya makikita ng mukhaan. Or, I do not know, hindi ko kayang ipaliwanag. But yun ang sabi ng banal na kasulatan. Okay. Pangatlo po o pangapat, daglian or sudden. Nang ibig nating sabihin doon sa Revelation 22 verse 20, Revelation, Apocalypse 22:20. Okay? Ang sabi po ng talata, Revelation 22:20. Yan. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Okay? So, sudden, daglian o mabilis na pagdako po rito. Okay? So, hindi tulad nung aking napakinggan one time, na ang Panginoon ay kay naroon na sa Mindanao, paparito na eka sa Pilipinas. No.
So, nandiriyan po, mabilisan po ito. At sabi nga po doon sa ibang bahagi ng kasulatan ay tulad ng kidlat. Kung paano lumiliwanag ang kidlat sa kanluran patungo silanganan, ganon kabilis ang pagbalik dito ng ating Panginoon. So, yan po ang sabi po ng talata. At meron pong talata dito sa 7 to 12 ng Revelation chapter 22. So, hindi na po natin binasa. Sabi po rito, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang mga tumutupad ng salita ng hula sa aklat na ito. At ang sabi ni Juan, akong si Juan, ako ang nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa akong upang sumamba sa harapan ng anghel at na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, iingatan mong huwag gawin iyan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. At yan po, naririyan na po, hindi na natin babasahin ang lahat. So, mabilis po, daglian. At ang ibig din pong sabihin ito, number 4 o number 5, imminent. Na ang ibig sabihin ay anumang oras, Titus 2:13, Tito 2:13. Tito 2:13. Ano po ang sabi ng talata? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at asan na yun? Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Okay? So, nandiriyan po na sabi po rito ay mapalad na pag-asa at pagpapakita. So, nandiriyan po in Romans 13:11. So, ano po ang sabi? At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, yung pong pagbabalik ng Panginoon, kaysa tayo'y magsisampalataya ng una. So, ilang taon na ba ang nakaraan buhat nung ang Panginoon ay umakyat sa langit? Ipako sa krus. Almost 2,000 years na. So, much more at this time ay lalong malapit na po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. So, anumang oras at sinasabing, number 6, malapit na. Malapit na. Okay? So, nais ko pong bigyan kayo ng ilan pang mga kadahilanan kung bakit sinasabi pong malapit na. Diyan po sa Matthew 24, ay makikita natin diyan sa verse 29, ang mga palatandaan sa langit. Yan po, Matthew 24 verse 29. So, tingnan po natin ang ating Bible. Ano po ang sabi? Datapwat, karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Inyong pansinin, nasabi ng talata, no? Magdidilim, at yan po ay sign, palatandaan mula sa langit, palatandaan sa lupa. Tingnan po natin sa 24:7 na Matthew. Ito ho ang sabi, 24:7. Matthew 24:7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian.
Ano bang ating naobserbahan ngayon? Buhat pa noon, ngayon naririyan na po yung gera. No, naririyan ang Ukraine, naririyan ang Amerika at Israel, at ang Iran, at marami po ang gustong sumali. Ano pa ang sabi niya sa verse 27? At magkakagutom. Ano pang sunod? At lilindol sa iba't ibang dako. Okay? So, kayo ho ba'y nakakaramdam ng lindol? Oo. At ang sabi po ay, sa iba't ibang dako, magkakagutom. No? Ang dami na pong lugar na nagugutom sa ngayon. Yan po ay mga palatandaan ng nalalapit ng pagbabalik ng Panginoon. And then, ano pa, diyan po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 7, pangkabuhayang kaguluhan. 2 Thessalonians 2:7. Okay? 2 Thessalonians 2:7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, yan po yung Antichrist, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ano bagang ginagawa ngayon ng espiritu ng kaguluhan? Pinaghihirap tayo, ginugulo tayo. No? At ngayon, yan pong pangkabuhayang kaguluhan ay grabe. No? Ito na lang nangyayari sa ating krudo ngayon. Nakikita po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. So, dinig ko tataas na naman ang gasolina. Ang krudo. So, Martes na naman yan, tataas. 3 piso daw yata ang taas. Okay? So, naririyan po ang pangkabuhayang kaguluhan at ngayon po tayo nahihirapan. Ano pa? Pagdami ng mga transportasyon. Daniel Kapitulo 2, talata 12, chapter 12, verse 12. At Nahum chapter 2, verse 4. Pagdami ng sasakyan. Akala ba ninyo, hindi hinulaan niya sa Bible? Ay ngayon po, napakarami na, dito na lamang sa Batangas. Hindi na magkaintindihan. So, napakarami pong sasakyan. Sabi po, magkakabangga-bangga. Diyan po sa unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 1, paglilingkod at pagsunod sa mga aral ng mga demonyo. Alam po ninyo, iisa lang naman sa Panginoon eh. Pero napakarami pong mga doktrina. Tingnan po niyo diyan sa 2 Timothy ngayon. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi po ng talata. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, yung Holy Spirit po yan, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ngayon po, ang relihiyon, napakarami sa buong daigdig. Pero iisa lang po yung sa Panginoon. No? Kung paano sinabi niya, I will build my church, gayon din po, meron siyang aral na kanya. Pero napakarami po ng mga aral ngayon. Sari-sari po. Ano pang makikita po natin? So, pang komersyal na palatandaan. Diyan po sa Apokalipsis, Kapitulo 13, 16, 17. Makikita po natin ang talatang ito. Okay? At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at mga alipin ay pinagbibigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Sunod na natin. Ang sunod na talata. Yun pong 666. Yan po yung Antichrist. Control sa ekonomiya. Ngayon, makikita natin, halos yung monopoly na po ng malalaking tao ngayon. Pero yung mga tao ngayon, may kumukontrol po diyan yan.
Hanggang sa panahong iyon, kukontrolin na po ito ng iisang persona, ang Antichrist. At ang makakabili lang dito at makakapagbili yung may tatak na 666 at ang tatak na ilalagay sa noo o sa kanang kamay. Yan po yung napag-usapan na nung kailan pa, narinig ko na po exact to na kung saan binabanggit ng Bible, doon po nila nakitang doon fit ilagay talaga ang tatak na 666. Okay. So, monopolya ng mundo sa ekonomiya. And then, pangpolitikang palatandaan. Sa Kapitulo 2 ng Daniel at Kapitulo 7 ng Daniel ay makikita po natin ang tungkol sa gobyerno. Nandiriyan po si Nabucodonosor. Siya po yung nanaginip ng isang larawang malaki na ang ulo ay ginto, ang dibdib ay pilak, tanso, at ang hita ay bakal, at pati yung mga galamay halo sa bakal at putik, na yan po ay nagsisimbolo ng gobyerno ng mundo. Pasimula doon sa gold hanggang sa bakal at lupa. Ang bakal po diyan ay yung tiyok, ay yung communism, at saka yung pong lupa ay demokrasya. Yan po ang interpretation diyan, na yan po ay gagawin po sa mundong ito. So mga minamahal, tunay po atin pong ipinapaunawa ang bahaging ito na nandiriyan po ang mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Personal, dalawang bahagdan, makikita, daglian, anumang oras at malapit na, at ang pangpito ay para po sa kaluwalhatian at kangarangalan ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 30. Upang maluwalhati ang Diyos. Kumbaga ngayon ay maraming itinataas na mga tao, nagpapasikatan, kung anong ipinakikilala ang sarili ng mga kandidato, ng mga politiko, but in that time ay wala pong magiging pinakadakila na makikilala kundi ang atin pong Panginoong Jesus lamang. Ano po ba ang sinasabi doon sa Matthew 24:30? At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Si Jesus po yan. At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan. Yan po ang sabi. Titus 2:13. Titus 2:13. Okay? Ano po ang sabi? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So makikita po yan ang buong daigdig. Ang Panginoon po ang magro-roll ng daigdig na ito. Kung ngayon ay may mga taong kilalang-kilala, sikat na sikat. But sa time na yan, wala pong magiging pinakapersonang kilalang-kilala, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen po ba mga kapatid? Yung ating inaawitan, pinapupurihan, isang araw makikita po natin ng mukhaan. Amen? At yung mga kahirapan natin, ay mabibigyan niya ng kapahingahan, bibigyan niya ng magandang kalagayan dahil tayo po'y kanyang kukunin at isasama sa langit na bayan. Sa huli pong bahagi, yan po ay akin pong itinuturo sa Bible School. Okay? Ngayon, ito po yung nais kong bigyan ng pansin. Sa totoo, ari pa lang po yung aking mensahe sanang ibabahagi. No? But bibilisan ko lang po. Ito po yung point number 3 ko, ang masayang tao sa pagbabalik ng Panginoon. Sino? Yan. Sino kaya yung magiging masaya? Okay? Well, sa atin pong nararanasang kahirapan,
at kaguluhan at katatakutan, ay nagsasabi tayo, sana ay bumalik na ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang sabi natin mga mananampalataya, di ho baga? Sana ay bumalik na ang Panginoong Hesukristo, sapagkat naniniwala tayo na nasa Panginoon ang katugunan sa mga problema at mga takot na ito. Tunay na nasa Panginoon, ngunit ang tanong, sino nga baga ang magiging masayang tao sa pagbabalik ng Panginoon? Sino nga baga? So sana po ay magiging mabilis lang po tayo mula sa ating text. Buksan po natin ang ating text. Matthew 24. Matthew 24. Doon po sa ating binasang talata. No? So, sino nga po ba yung magiging masayang tao? Well, ito po ay sa general application. Sabihin natin, ako'y Kristiyano, no? Pero sino nga po ba? Meron po ako ritong 4 na puntos lamang. Ang una po sa verses 42 and 43, ito po yung mga magiging masayang tao. Sila pong nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Verses 42 and 43. So, ang sabi po ng talata, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Mula po dito sa salitang ito na ating nakita, sino po yung taong magiging masaya? Ang akin pong nilagay, sila pong naghahantay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngayon, isa po sa kalagayan ng pagiging handa ay yaon pong tiyak niya ang kanyang kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, doon sa John 14 verses 1 to 3, kausap niya mga alagad, na ako'y papunta ro sa Ama, ipaghanda ko kayo ng tahanan at muli akong babalik, at sa pagbabalik ko kayo aking kukunin, kung saan ako naroon, kayo naman ay duroon. Kaya po ang una na magiging masayang tao sa pagbabalik na ito ay yun pong taong naghantay sa pagbabalik ng Panginoon. At sa una nating ipinaliliwanag ay yun pong mga taong ligtas. Amen? Amen po, baga tayong lahat dito. Okay, paano ba ang paraan ng kaligtasan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sino yung sasampalatayanan natin? Ang ating Panginoong Hesukristo, na sabi, the author of our faith, Hebrews chapter 12 verse 2, the author and the finisher of our faith. Siya yung namatay doon sa cross na gumawa ng ating kaligtasan. Kaya po, grasya ang biyaya dahil ang Diyos ang may gawa. Kung ikaw ang makakapagligtas sa iyong good works, hindi po yung grasya, yun po'y bayad sa iyong nagawa. Pero kaya po, grasya ito ay sapagkat ang Diyos ang may gawa nito sa magitan ng Panginoong Hesus. Amen? Yan po yung unang masasabi nating masayang tao. Ngayon, kayo ba'y magiging masaya kayong lahat kaya? Amen po. Sana po yung hindi pa nakakatiyak, sana po mayroon pa kayong pagkakataon. Habang buhay pa tayo ngayon, now is the time of our salvation, as stated in 2 Corinthians chapter 6. Buhay ka pa. Pag ikay namatay at hindi mo natanggap ang Panginoon ngayon, impyerno ka, wala ka ng chance na maligtas. Okay, pangalawa po. Okay? Ayon po sa ating talatang binabasa, naging mabuting tao
sa pag-iingat sa kanyang sangbahayan. Verse 43, tingnan po ninyo. Tingnan po ninyo ang talata. Sabi rito, datapwat, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Meron po ritong binabanggit na puno ng sangbahayan. Na anong nais nating banggitin dito? Ito nga po yung ating puntos, naging mabuting tao sa pag-iingat ng kanyang sangbahayan. Ang pinakamabuting pag-iingat sa sangbahayan ay mailapit natin ang ating pamilya sa Panginoon. Amen? Pero among palangit ka, pagkatapos yung iyong mga kasangbahay pa impyerno, aywan ko kung magiging masaya ka. Di ba yung mayaman na nasa impyerno, ang sabi niya, suguin mo po si Lazaro, sapagkat meron pa akong 5 kapatid, baka sila'y pumarito sa dakong ito ng pagdurusa. Kaya po dito, ang kinakausap dito ngayon, yun daw puno ng sambahayan. Sino ba ang puno ng sambahayan? Sino yung mga yon? Ang mga ama. Kaya po mga tatay, magbigay tayo ng panahon sa ating pamilya na ma-share po natin ang salita ng Diyos sa kanila. Huwag tayo mangimi na gawin natin ang ating bahagi. Amen? Pero palangit ka. Pagkatapos yung kasama mo, hindi mo tiyak kung palangit baga, sapagkat wala naman silang nalalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga, inuulit ko uli yung nangyari sa inay ko. Ito'y nabanggit ko na noon, nung namatay po yung kanyang tatay. Kakasal ko lang po noon, ikinasal ako ng Linggo, Lunes, patay yung amin lolo sa Sinala. Dumating ang aking inay, ang aking naririyan na pala sila sapagkat kinasal nga po kami. Umiiyak siya, iyak ng iyak. Sabi ng tatay, naririndi na sa kaiyak ng inay. Ay kung iyang bagay mabubuhay sa kaiyak, hindi ako iiyak na rin. Ganun sabi ng tatay. Sabi ng inay, kung alaman mo lang, kung alaman mo lang kung bakit ako naiyak. Ang inay ko yung mananampalataya. At yun ang kanyang kalungkutan. Mga kapatid, ito po yung aking binabanggit sa atin. Minsan, nagiging lousy tayo pagdating sa ating mga pamilya. Hindi natin nabibigyan ng diin ang ating mga mahal sa buhay. Pero nais ko pong sabihin na ang pinakamahalaga ay yung tiyak nilang sila'y palangit. Walang maiko-compensate doon sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Pag nag-rapture, palangit na tayo. Nasaan kaya yung mga anak ko? Nasaan kaya yung mga mahal ko sa buhay? Hindi ka ba malulungkot? Mga kapatid, ang masayang tao po ay naging mabuting tao sa pag-iingat ng kanyang sangbahayan. Kaya po ang encouragement, ang challenge, maging mabuti tayong ama ng ating sangbahayan o ina ng ating sangbahayan. Amen po? Yan po ang sabi ng talata So, yan po ang sabi ng talata natin. Datapwat ito'y talastasin inyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, yung rapture, ay siya'y magpupuyat na hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Talaga naman sa literal na magnanakaw, kung alam natin may magnanakaw na darating, hindi tayo tutulog sa gabi. Ngayon, alam natin may rapture na mangyayari. Dadating ang Panginoon. Alam ko natin yun, mga kapatid.
Alam na ho ba natin ngayon? Bay kakauntian na amen. Oho. May rapture na mangyayari. Dadating ang Panginoon. Oh. Pababayaan ba natin ang ating sangbahayan ay maiwan at nakuha ng kaaway dahil hindi natin ginawa ang ating bahagi? So sana po nakikita natin ang sinasabi ng talata. Verse 44. Ang sabi ng 44, ang Panginoon po ang nangungusap dito. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao, si Jesus, sa oras na hindi ninyo iniisip. Hindi natin alam kung kailan darating, pero nariyan na po yung mga signs, mga palatandaan, binanggit na po nating lahat. Dadating po ang Panginoon sa hindi natin iniisip. Ngayon, ano ang ating nais ipaliwanag dito? Na tayo po bilang mga mananampalataya ay patuloy po tayong gumanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Anong alaman mong kalooban ng Diyos? Naririyan ang banal na kasulatan. Basahin mo. Ano yung ipinagagawa sa atin? Yun na yung iyong alamin. May Bible tayong lahat. Salamat. Lahat tayo ay malayang magbasa ng Bible. Ang dami mong ginagawa, pero alin sa mga ginagawang yaan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Meron ba riyang ginagawa mo ang sa Diyos o puro iyo na lang? Yan po, mga kapatid. Ang sabi po rito, kaya nga kayo'y magsihanda naman. Naririyan po ang Panginoon, kaya nga kayo'y magsihanda naman. Huwag tayong maratngang hindi handa na ginaganap natin yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. Ano ba yung pinaplano mo? Anong gusto mong maabot sa buhay mo? Yan ba'y nasa kalooban ng Panginoon? Mga kabataan, kayo mismo. Anong plano mo sa buhay, ninyo sa buhay? Magtatapos. Tatapusin ko ang kurso kong ito para ako'y makapagpagawa ng malaking building. Dumami ang pera sa lalagyan. No? Kung yun ang kalooban, sige. Kung yun ang kalooban sa iyo ng Diyos, pero iyong tingnan mabuti ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Naririyan ang banal na kasulatan. Amen po mga kapatid? And then number 4 in the last, 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kaniyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? So naririyan po, ito po yung nais kong makita natin, na sabi po ng talata, sino nga baga ang aliping tapat at matalino? Anong binabanggit ditong tao? Anong tauhin? Alipin. Servants. Ngayon, ito po ang naging kaisipan natin mula sa liwanag ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos sa Bible. Ano ang katotohanan sa salitang alipin? Ano naintindihan natin sa salitang alipin nung unang panahon, sa liwanag ng Bible? Ito po, wala kang magagawang kagustuhan mo na iyo. No? Naintindihan niyo yun? Pag ikaw ay isang alipin, kahit merong kang gusto, hindi mo po pwedeng gawin. Okay? Wala kang maaaring planuhing iyo. Yun ang alipin.
Ay alipin ang ginamit dito. No? Dadating ang Panginoon. At sabi, alipin niya tayo. Anong ginawa mo? Yun bang gusto niya ang ginagawa natin? O yung gusto natin ang ginagawa natin? Yan po yung tanong. Kaya mahalaga po na makita natin. At diyan po sa talatang 45 at 48, mayroon po diyan dalawang alipin. Ang isa ay bad, evil, at ang isa ay good servants. Amen? Yan po ang sabi riyan sa 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino? Meron diyan sinasabing tapat at matalinong alipin. Okay? At doon po naman sa 48, anong sabi? Datapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, mayroong masamang alipin. Ang tanong, tayo, ikaw sa iyong sarili, mula sa dalawang talatang ito, anong klaseng alipin tayo ng Diyos? Yan po yung tanong sa atin. At ang ating mapapansin sa verses 46 and 47. Tingnan ninyo ang 46 and 47. Mapalad yaong alipin kung dumating ang kaniyang Panginoon, ay maratnang siya'y gayon ang kaniyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa Kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Meron po ditong sinabing bibigyan ng kapurihan, bibigyan ng Panginoon ng sinasabing katotohanan. Ano terminong ginamit? That alipin is a blessed alipin. Mapalad. Yan po ang sabi ng verse 46. Ngayon, sa sarili natin, babalik ang Panginoon, tayo haharap sa Kanya, at this time, ang termino ng Bible ay alipin. Ano sa dalawang ito na pagiging alipin tayo ika-classify? Tayo ba yung mapalad o yung hindi mapalad? Mga kapatid, sana po ngayong umaga sa atin pong pag-aaral na ito, bagaman tayo nakasubra ng kaunting oras, ay meron tayong natutunan tungkol sa ating pag-aaral. At nawa po, panalangin natin ang ating sarili. Babalik na ang Panginoon. Sana tayo ay yung blessed na alipin. At hindi po yung evil na alipin. Okay? At sa huli, sa aming mga kaibigan nandito, as I said, hindi ko po alam. Nais ng Panginoon na kayo makasama sa langit. Kung hindi pa nyo tiyak ang kaligtasan, si Jesus lang po ang paraan. Wala nang iba. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Acts chapter 4, verses 10 to 12. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po sa pag-aaral. Tunay, Panginoon, ang inyong salita ay napakahalaga sa aming buhay. Nawa nga po, Panginoon, ang bawat puso ng iyong mga anak ay naabot ng pag-aaral. At nawa nga po, Panginoon, pagdating ng panahon na ikay dumating, anumang oras, ang magiging kalagayan namin ay isang mapalad na alipin. Dahil ginanap po namin ang iyong kalooban. At kung sakaling ang buhay po namin ito, hindi namin nagugugol ang iyong kalooban, tulungan mo po kami, Panginoon. Habang mayroon pang pagkakataong kami po'y mag-ayos ng aming buhay. Tulungan mo rin po ang mga ama, puno ng sambahayan, na huwag pong makaligtaan ang gawain sa kanilang sambahayan.
Amin Diyos, sa inyo ko po dinadala ang bagay na ito. Sa mga kaibigang nandirito, Panginoon, kayo rin po naman, ang humipo ng kanilang puso at anyayahan ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, meron po ba magtataas ng kamay na kung tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas? Meron po ba? Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Tiyak na po ba ninyong kayo palangit? Kung hindi pa, this is your time to make your decision. Mahal ka ng Panginoon. Meron po ba? Sa mga kapatiran, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos and I hope naiintindihan natin. Lord, help me na ako'y maging isang blessed servant. Is that your prayer? If that is your prayer, then you can stand wherever you are and pray to God for help. Meron po bang ganyan? Amen? Some more? Some more? Amen? Meron pa po ba? Meron pa? Yes? Lord, babalik po kayo. Tulungan mo po ako na ako'y isa sa magiging blessed na alipin. Amen? Meron pa po ba? Sige po, yes. Kailan pa? Kailan mo aayusin ang buhay mo kung hindi ayos? Dakila po namin Diyos, salamat po sa aming pag-aaral na ito. Nawa nga po, Panginoon, ito'y nakahipo ng aming mga kalooban. At tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Na kami sa aming biyayang buhay na mayroon pa, kami po'y magsikap na gumanap ng iyong kalooban. Salamat din po sa nagtaas ng kamay at pahayag ng pagtanggap. Nawa nga po, O Diyos, inyo po siyang tulungan sa paglago. At kami po, Panginoon, bilang inyong iglesia, samahan mo kaming patuloy. Buhay namin ito'y maging kagamit-gamit sa iyo. O Diyos, tapoy dalangin po namin may pagpapasalamat. Hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon sa mga salita, katotohanan na atin pong napakinggan mula sa Kanyang Biblia. Ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? So excited ho ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon?